Ang gabi sa syudad ay tila walang katapusan. Sa kanto ng isang abalang kalye, mababakas ang mga ilaw ng sasakyan na nagmamadali, at mga taong naglalakad na parabang may tinatakasan. Sa gitna ng ingay at liwanag, naroon si Leah, nakaupo sa isang lumang bench sa tabi ng convenience store, hawak-hawak ang cellphone na nanginginig sa kanyang mga daliri. Katatanggap lang niya ng isang email na babago sa lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa bawat salitang nababasa niya, mas lalo siyang pinipigilan ng kanyang dibdib na huminga. Disqualified. False information. Complaint received. Hindi niya alam kung kanino siya magtatanong, pero alam niya kung sino ang posibleng may kagagawan. At doon nagsimula ang istorya ng isang pagkakaibigang mauwi sa pinakamalalim na sugat na hindi madaling maghilom. Maaga pa lang ay sanay na si Leah sa hirap ng buhay. Lumaki siya sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang nanay at nakababatang kapatid. Dahil walang tatay na tumutulong sa kanila, siya ang tumayong haligi ng tahanan. Sa araw, pumapasok siya sa kolehiyo, sa gabi, nagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food chain. Doon niya nakilala si Marvin. Pareho silang working student at madalas magkasabay sa night shift. Una silang naging magkaibigan dahil pareho silang mahilig magbiro, kahit pagod na pagod na. Sa bawat break, sabay silang kumakain ng instant noodles habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila. Lumipas ang mga taon, sabay silang nakapagtapos. Hindi naging madali, pero dahil sa sipag at tiyaga, nakuha nila ang diploma na matagal nilang pinangarap. Matapos magtapos, nag-apply sila sa iba't ibang kumpanya. Pero isang araw, napagdesisyonan nilang subukan mag-apply sa parehong kumpanya, isang malaking kumpanya sa Makati na kilala sa mataas na sahod at magandang benepisyo. Sa simula, katuwaan lang ang dating. Parang friendly competition. Kung sino ang mauna, siya ang libre ng kape, biro ni Marvin habang naghihintay sila sa pila para sa interview. Tumawa si Leah at tinanggap ang hamon. Wala siyang kaalam-alam na ang simpleng biruan ay magiging simula ng isang mabigat na pagsubok. Lumipas ang linggo, dumating ang balita, pareho silang nakapasa sa unang yugto ng hiring process. Masaya sila, nagdiwang pa sa paborito nilang karinderya. Ngunit habang papalapit ang final interview, napansin ni Leah na parang lumalayo si Marvin. Hindi na ito sumasagot agad sa mga chat, at madalas iwasan ang usapan tungkol sa trabaho. Hanggang isang gabi, habang nagpe-prepare si Leah ng kanyang resume at requirements, napansin niya ang kakaibang kilos ni Marvin sa opisina ng ET kung saan sila pareho nag-a-apply. Nasa koridor siya, papunta sa restroom, nang marinig niya ang pangalan niya mula sa loob. Hindi niya sinasadya pero nadinig niya ang ilang linya, "May nakita po akong mali sa details niya, baka gusto niyong i-review." Kinabahan si Leah pero pinili niyang magpanggap na walang narinig. Baka naman maling akala lang. Ngunit kinabukasan, dumating ang email na nagpabagsak sa kanya. Disqualified. At ang dahilan, maling impormasyon sa kanyang resume, bagay na alam niyang hindi totoo. Walang ibang pumasok sa kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Leah. Hindi siya makatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano nangyari ang lahat. Sa isip niya, malinaw ang timeline, malinaw ang mga dokumento, at wala siyang binago o tinago sa kanyang resume. Pero paano naging mali ang impormasyon? Habang nagkakape, tinawagan siya ng nanay niya mula sa probinsya. "Anak, kumusta na ang trabaho mo? May balita na ba?" tanong nito. Napalunok si Leah at pinilit umiti kahit alam niyang hindi ito nakikita sa telepono. "May konti lang pong problema, Nay. Pero ayos lang. Malalampasan ko." Ayaw niyang mag-alala ang pamilya niya, lalo't umaasa sila sa kanya. Pagdating ng hapon, nagpasya si Leah na magpunta sa opisina ng kumpanya. Wala sa plano ang biglaang pagbisita, pero gusto niyang humarap sa EC para linawin ang nangyari.
Sa lobby pa lang, naroon na si Marvin, nakaupo at nakikipag-usap sa isang babae na kilala niyang isa sa mga EA assistants. Agad niyang naramdaman ang bigat sa dibdib. Hindi siya nakita ni Marvin kaya nakalapit siya ng hindi namamalayan. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. "Basta, sana masiguro niyo na ako ang piliin," mahina pero malinaw na sabi ni Marvin. Halos hindi makagalaw si Leah. Hindi niya akalain na ang taong tinuring niyang kapatid ay gagawin ito. Sa halip na sumugod, pinili niyang umatras at maghintay ng tamang oras. Umuwi siya at nag-isip ng plano. Hindi niya balak gumanti sa paraang marumi. Gusto niyang ipakita na kaya niyang bumangon nang hindi sinisira ang ibang tao. Kaya kinabukasan, naghanap siya ng ibang kumpanya. Pero habang abala siya sa paghahanap, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating sa kanya sa Facebook. Isang dating empleyado ng parehong kumpanya ang nag-chat sa kanya. "Hi Leah, napansin ko yung post mo na naghahanap ka ng work. Gusto ko lang ipaalam na may narinig akong hindi maganda. May nagkalat ng maling impormasyon tungkol sa'yo dito sa dati kong opisina." Napahinto si Leah. Hindi niya kilala ang taong ito ng personal, pero malinaw ang intensyon nitong tumulong. Nagpasya siyang makipagkita rito sa isang coffee shop. Doon niya nalaman ang buong detalye. Si Marvin mismo ang nag-forward ng edited screenshot ng kanyang lumang social media post at pinalabas na kasinungalingan ang credentials niya. Habang nakikinig, ramdam ni Leah ang paghalo ng galit at lungkot. Pero sa halip na tuluyang bumigay, mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon. Hindi niya papayagan na ito ang maging katapusan ng pangarap niya. Pag-uwi niya, tinignan niya ang salamin at mahina pero matatag na bumulong sa sarili, "Lalaban ako sa tamang paraan." Makalipas ang ilang araw, naging malinaw kay Leah na hindi sapat ang basta na lang maghanap ng panibagong trabaho. Makakahanap siya, pero paano ang pangalan niya? Paano kung paulit-ulit na lang na mangyari ito kapag pinabayaan niya? Kailangan niyang linisin ang reputasyon niya. Una niyang ginawa ay mag-ipon ng ebidensya. Binuksan niya ang lahat ng lumang email, social media post, at application documents na ipinasa niya sa kumpanya. Maingat niyang inisa-isa ang mga petsa, oras, at detalye. Alam niyang sa panahon na yon, ang dokumentasyon ay isang sandata. Sa tulong ng dating empleyadong nakausap niya, nakakuha siya ng kopya ng mga edited screenshots na ipinasa umano ni Marvin sa EA. Halos hindi siya makapaniwala. Malinaw ang pagkaka-edit, tinanggal ang ilang bahagi ng original post at pinalitan ng salitang magmimistulang kasinungalingan. Kinabukasan, pumunta siya sa isang legal aid office na nagbibigay ng libreng konsultasyon para sa mga empleyado. Doon siya nakipag-usap sa isang volunteer lawyer. "Kung may sapat kang ebidensya at willing kang harapin ito, pwede nating isampa bilang defamation at malicious intent case," sabi ng abogado. Alam ni Leah na hindi magiging madali, pero nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Habang patuloy ang pag-imbestiga, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong magkasama sila ni Marvin, kung paano sila nagbibiruan habang naglilinis ng mesa sa fast food, kung paano sila naglalakad pauwi sa 10 oras ng gabi. Pero ang mga alaala ay napapalitan ng mga tanong, kailan siya nagsimulang magbago? Ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito? Isang gabi, habang in-scroll ang social media, may napansin siyang post ni Marvin. Larawan ito ng EA manager ng kumpanya na may caption na "Team Dinner with the Best People" at naroon si Marvin, nakangiti na parang walang mabigat na lihim. Doon tuluyang nabuo sa isip ni Leah, may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Hindi lang pala basta inggit. May kumukumbinsi kay Marvin sa loob mismo ng kumpanya. At kung tama ang hinala niya, posibleng may mas malaking taong kasangkot sa lahat ng ito. Humigpit ang hawak ni Leah sa kanyang cellphone. Hindi na lang ito laban para sa trabaho. Isa na itong laban para sa katotohanan, laban na hindi niya atrasan.
Isang linggo ang lumipas, pero hindi bumitaw si Leah sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Lalo lang tumibay ang hinala niya nang makatanggap siya ng isang anonymous email. Walang pangalan ang sender, pero malinaw ang mensahe, hindi si Marvin ang totoong may plano. May mas mataas na taong nag-utos sa kanya. Kung gusto mong malaman, magpunta ka sa coffee shop sa tabi ng Lumina Tower bukas, 7 yan. Kinabukasan, dumating siya ng mas maaga sa napagkasunduang oras. Umupo siya sa pinakadulong mesa, dala ang maliit na voice recorder na nakatago sa bag. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang babaeng naka-hoodie. Hindi ito lumingon agad, ngunit nang magsalita, agad niyang nakilala ang boses, si Carla, dating AA assistant na minsang nakita niyang kausap ni Marvin. Alam kong mali ang ginawa ko, mahinang sabi ni Carla. Pero may nag-utos sa akin. Ayokong madamay pa, pero hindi ko na kayang manahimik. Ayon kay Carla, ang tunay na utak ng lahat ay si Emil Salazar, ang operations manager ng kumpanya. May matagal ng personal na koneksyon si Marvin dito, siya ang tiyuhin ni Marvin. Matagal na palang plano na ipasok si Marvin sa posisyon na para sana kay Leah. Ang lahat ng ginawa, mula sa fake complaint hanggang sa edited screenshots, ay parte ng plano para maalis siya sa hiring process. Habang nakikinig si Leah, ramdam niya ang paghalo ng galit at pagkadismaya. Pero higit sa lahat, nakaramdam siya ng matinding determinasyon. Ngayon, hindi na lang ito simpleng personal na away. Isa na itong kaso ng abuso ng kapangyarihan at panlilinlang. Bilang ebidensya, ibinigay ni Carla ang kopya ng mga internal emails mula kay Emil Salazar patungo sa IA department. Naroon ang malinaw na utos, find something against Leah. We can't have her in that position. Umuwi si Leah na may halong kaba at sigla. Kaba dahil alam niyang mas malakas at mas may impluwensya ang kalaban niya. Sigla dahil hawak na niya ang matibay na patunay. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, inilabas niya ang voice recorder, ang mga dokumento, at ang kanyang laptop. Isa-isa niyang inayos ang mga file, parang sundalong naghahanda bago pumasok sa digmaan. Bago matulog, tumingin siya sa kisam at mahina pero matatag na nagsabi, kung ganito kalaki ang laban mas lalo akong hindi atras. Isang linggo matapos makuha ni Leah ang lahat ng ebidensya, nagpasya siyang kumilos. Sa tulong ng volunteer lawyer na tumulong sa kanya, naghanda sila ng complaint na may kasamang mga dokumento, screenshots, at audio recording. Hindi na lang ito simpleng reklamo sa kumpanya, isa na itong formal na reklamo laban kay Mr. Salazar at sa mga kasabwat nito. Ayon sa payo ng abogado, dapat din itong ipaalam sa mas mataas na management. Kaya isang umaga, habang nagsasagawa ng weekly executive meeting ang kumpanya, dumating si Leah kasama ang kanyang abogado. Tahimik siyang pumasok sa boardroom, dala ang folder na puno ng patunay. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, kabilang si Marvin, na nagulat at halatang hindi alam na darating siya. Pasensya na po kung istorbo, panimula ni Leah, pero kailangan niyo pong marinig ang katotohanan bago pa lumala ang sitwasyon. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya, ang mga peking screenshots, ang mga email mula kay Mr. Salazar at ang salaysay ni Carla. Habang binabasa ng mga executive ang laman ng folder, tahimik lang si Marvin, pero kita sa mukha niya ang kaba. Nang marinig ang audio recording na malinaw na nag-uutos si Emil Salazar na hanapan ng dumi, si Leah, biglang naging maingay ang silid. May mga nagbulungan, may mga napatingin kay Marvin na tila nagtatanong kung bakit siya sumali sa ganitong gawain. Hindi ko ginawa yon para sa pera, mahina pero pilit na sabi ni Marvin. Ginawa ko yon kasi dahil sa utang na loob ko sa tito ko. Pero sa mata ng lahat, malinaw na mali ang kanyang ginawa. Sa huli, napagdesisyon na ng kumpanya na sibakin si Emil Salazar at ay blacklist siya sa industriya. Si Marvin naman ay inalis din sa hiring process, ngunit binigyan ng pagkakataong humingi ng tawad at magbago.
Pagkatapos ng meeting, lumapit si Marvin kay Leah. Pasensya na, Leah, hindi ko alam kung paano ko babawin lahat. Tumingin si Leah sa kanya, malungkot pero matatag. Hindi ko na hinihintay ang sorry mo, Marvin. Ang gusto ko lang, matuto ka sa ginawa mo. Sa huli, nakuha ni Leah ang mas malaking bagay kaysa sa trabaho, napanatili niya ang kanyang dignidad at naprotektahan ang pangalan niya. Natanggap siya sa isa pang prestihiyosong kumpanya, hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa sariling sipag at malinis na record. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay nagsilbing paalala na sa mundo ng kompetisyon, may mga taong handang gawin ang kahit ano para umangat, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong bumaba sa kanilang antas para lumaban. Sa bawat sugat na iniwan ng pagtataksil, may puwang para sa bagong simula. At para kay Leah, ang panalo ay hindi lamang nasusukat sa posisyon o sweldo, kundi sa kakayahang tumayo at lumaban ng marangal.